Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ding oras ay na ang kaluluwa sa katawan niyong sumakop sa tanan ay agad pinanaugan niya ang sino ni Abraham. Kalangkap ang kaluluwa sa katawan ay tumira. Lubos ang omnipotensya, buong pagka-Diyos niya at kabagsikang lahat na. Bagamat naghiwalay ang kaluluwa at katawan, ay ang buong kadiyusan niya kapangyarihan nakapuwa nilang kapal. Ibig nga ipakilala sa tao at ipakita buong pagkadiyos niya nang magsisampalataya ang bulag na kaluluwa. Sapagkat nasa salatan tayo ng kaliwanagan, kaya nga pinanaugan ng berbo at pinarunan ang lumbong ng mga banal. Doon naman ay kasama tanang anghel sa glorya, nagpupurit, nagsasaya, at sila ang nangunguna, nananalo't naglikturya. Yaong sino'y nasasarahan, pintuan nasususian, sa salmos ay nasasaysan, na ang madlang kasangkapan para parang tansut bakal. Ay ano, mapasok na ng mananakop sa sala. Ang hilis niyang kasama, nangusap kapag karaka, ito ang ipinagbadya. Tulite portas principes vestras et elevamini portae eternales et introibiti rex gloria buksiang. Pintuan ninyo, prinsipes ng mga dilaw, at papasok ngayon dito itong hari mananalo sa langit, sadyang imperyo. Nang ito may pagsaysay niyong angheles na tanan, agad ipinagwasakan yaong pinto
na matitibay ng mga demonyong hunga. Pumasok kapag karaka, itong sumakop sa sala. Inaliw niyang lahat na ang doroon, panluluwa, patriarkas at propeta. Lumiwanag na totoo, yaong madilim na sino. Ngunit lalong hirap ito at kasakitan totoo ng mga lilang demonyo. Sabihin ang katuwang niyong mga santong banal. Pagpupuri walang humpay at dumating ang may kapal sa kanilang hinihintay. Nasunod na nga pita ni Abraham, patriarka, natuwa at naligaya. Si David Bunying, propeta, Jeremias at iba pa. Ano pa't ganap na ganap ang tuwa at pasasalamat sa sumakop at naghirap at aling di lang matalas doy makapangungusap ng husto na't walang kulang. Maganap ang 3 araw ng kaniyang pagkamatay. Sumilid na sa katawan, kaluluwa niyang mahal. kalangkap din at kasama buong pagka-Diyos niya. Kabagsikang walang hanggan at kapangyarihang sadya na walang makakapara. Namimita at sisilang ang araw sa silangan. Nang lumabas sa baunan, iyong sumakop sa tanan, siya na ang pagkabuhay. Dikit na walang katulad, katawa'y sakdal ng dilag, lubos na pagkaliwanag nitong manalong nagbuhat na ikalawang personas. Pagkalabas sa baunan ng mahal niyang katawan, natulig at nangangagbuwaan, naparapat na sunggabang ang durong mga bantay.
Isang anghel ang nanaog sa batong takip lumuklok. Dikit at kalugod-lugod, di matitigang tibubos sinumang mahinang loob. Nagwag ginangang totoo ang puong si Jesucristo at pawa niyang tinalo ang sukab at mga lilo kawayay niyang demonyo. At doon sa pagkaluklok ng bumantay na soldados, ang mabunying silunghinos, nag-iba't nagbagong loob nang ito ay mapanood. Natakot nganit nangamba ang kaniyang kaluluwa. Nag-isip, nag-alala, agad sumampalataya kay Jesus na puong Ama. Ano'y nang mahimaasmasan, loob nilang nalunasan. Agad na ang sang usapan na yaoy patakpan-takpan, huwag ipagmakaingay. Silunghinos di pumayag, di sumunod, ay agad pumasok, umarap na at dumulog sa eskribas. Ang kaniyang tinurang sa mga pinunong bayan, ayan niya mga mahal. Yung kay Jesus na bangkay niyo'y muling nabuhay. Kami nangangagsisitanod na parapat Nakarap. ng malaking pagkalunos sa kaliwanagang puspos niyong katawan. Ito sinabi kong tanan ay inyong paniwalaan at pawang katotohanan. Kaninang madaling ang siyang paglabat sa hukay. Nabatid iyong wika na kay Lunghinong balita nangagulo alipala yaong mga aliktiya na nangawalan ng di Naisipan nga nila
at kanilang minaganda. Sinasad Karakang Siluminos at iba pa soldados niyang kasama. ang napipisan dito'y pawang punong bayan. Aming pangakong matibay, ginto't pila kayamanan, opisyo at katungkulan. Itong ibibigay namin, anuman ang inyong hingin, ito lamang ay ilihin. Huwag nang sabi-sabihin sa taong sino at matalin. Ang mga soldado taksil at mapangimbulo, puso nila'y nagugulo sa mga pangakong ito nagsipayag na pauo. Ngunit yang silunginas, Kapitan Timtimang Luang, munti may di malamuyo sa pangako mga handog niyong mga Parisiyo. At tinalikdan ang layo sa kalupaan. Nagbago na nga ng asal, kumilala ng matibay sa Diyos na poong mahal. At ang isinagot sa mga naluwag, aniyay kahit malagon, hining ako may matapos ay aking ipagbabanto. Pamamalitan mga taong karamihan dito sa loob ng bayan ng totoong pagkabuhay ng inyong pinarusahan. Ito ay mawi ka na, nilunginos na nagbadyan. Kapag karakan ang balang taong makita, pinamalitan niya. Hayag na narito ng bayani silong hino sa madla't maraming tao na nabuhay ngang totoo ang poong Jesucristo. Ano'y sa hindi pumayag, silunginos na mapalang ay nangaput na lahat. Ang Parisiyo at Eskribas dibdib ay halos wala. Agad nilang inutusan
ang soldadong karamihan na hanaping pagpilitan kahit saan man humanggan yaong bayaning kapitan. Ano pa nga't di napagod ang umusig na soldados at sapagkat si Longinos nagkusa ng napagapos sa mga taksil na loob. Ang kaniyang napagbulay sa sariling gunam-gunam. Ang Diyos aniyang mahal, napamura at napatampal bago'y walang kasalanan. Ay, ako pa kaya baga, taong lilot, palamara, parating nagkakasala. Ano at hindi magbata nitong kanilang parusa. Alipala ay nagturing sa nangagsihuling taksil ay aniya mga giliw. Ako ay bago patayin sumandaling inyong dinggin. Ikilalanin kong utang sa inyong nagkakapisan. Kung ako'y inyong pakinggan, yamang hindi maliliban, yaring aking pagkamatay. Napaoot nagsipayag ang soldadong mararahas at silunghinong mapalad. Alipala'y nagpahayag, ito ang ipinangusap. Mga irog ko aniya, katotokot aking sama, ay mula ng una-una, bulag yaring mga mata, loob sampung kaluluwa. Walang munti, malay-malay sa daan ng katwiran. At ang nakikita ko lamang ay mga likong aral, lihis nating kagagawan. Mula ng aking maulos ang tagiliran ni Jesus. Dugo't tubig ang sumipot sa kabulagan kong puspos, siyang tangtong nakagamot. Dugo niya'y mahalaga, tumama sa aking mata, ay siyang nakaginhawa, lumiwanag nakakita
ang bulag kong kaluluwa. At bukod pa sa rito naman nang siya'y ating tanuran sa huwertong pinaglibingan at nang lumabas sa hukay, katawa'y nakasisilaw. Walang sino. In English Ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay nang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan na dumadalangin nawa po ang aming mga kapatiran na may dinadalang problema sa buhay o karamdaman. Nawa po, Panginoon, mahal na Birhen, ay hipuin ninyo
ang mga taong ito sa aming kapatiran na manumbalik ang kanilang ang kanilang pakiramdam at nawa po ay yung kanilang na pinagdadaanan ay lumipas lalong madaling panahon. Inihiling po namin ang inyong gabay sa amin araw-araw at nawa po, Panginoon at Mama Mary, itong aming pagnonobena tuwing gabi, lalo na po ngayong Kwaresma ay makamtan namin yung aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagbasa mula kay San Mateo, Kabanata 5, talata 17 hanggang 19. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautusan, ay di mawawalang ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang nagpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao at tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos. Salamat. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.